At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, itong lumabas sa Abante, kabayan, ang tunay na tabloidista. Tabloidista pala, ayan. Ang sabi dito, Vice Ganda, ayon Perez, iginiit na hindi malaswa o immoral ang pagsubo nila ng icing. Ayan. Pinababasuran ni Vice Ganda at ayon Perez ang cybercrime case na isinampalaban sa kanila ng grupo na nagpakilalang mga social media broadcaster sa Pilipinas. Ayan. Ito ang pinamumunuan nata ni Attorney Mark Tolentino no, ng SMNI. Ayan. Sa isinumitin nilang joint counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office, iginiit ni na Vice at ayon na hindi maituturing na malaswa o immoral na gawain ang insidente ng pagsubo nila ng icing ng cake mula sa kanilang mga daliri. Ayan. And hiniling nilang ma-dismiss ang kaso. Ayan ang nakalagay sa kanilang counter affidavit. Nitong October 16, isinagawa ang unang pagdinig sa kinahaharap na kaso ng dalawang It's Showtime host. Ayan. Noong Setyembre, sinampahan sila ng kasong paglabag kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil umano ito sa obscene act ng dalawa sa pagsubo nila ng icing sa Isip Bata segment ng programa na It's Showtime noong July 25, 2023. Ayan. Sa ipinost na larawan ng SMNI News ng joint counter affidavit ni na Vice Ganda and ayon Perez, mababasa ang kanilang paliwanag sa insidente at ang hiling na ma-dismiss ang kaso. Ayan. Having established that our act of licking the icing of a cake off our fingers is not considered an obscene or an immoral act, the criminal complaint for violation of Article 201 of the revised Penal Code filed against us must be dismissed saad sa kanilang counter affidavit. Ayan. Well, tingnan natin kasi mahaba-habang usapin yan, no? Total na isampa na ang kaso sa kanila. So, let the court decide kung ano talaga ang nararapat doon sa ganyang usapin. Ayan, total, mas nakakaalam itong Prosecutor's Office ng Quezon City sa mga nangyayari sa pagdating sa batas. Ayan, kabayan. So, about naman dito, kabayan, sa post ng Rimate, na marami ang humula na out of curiosity ay papalo ito sa ratings, even surpassing EAT on TV5. Ang sinasabi nila dito, kabayan, itong pilot episode nitong show na pumalit sa It's Showtime, pero sabi nila kulelat pa rin daw, sabi ng Rimate Online. Ayan. Show na pumalit sa It's Showtime, kulelat pa rin, sabi. Marami ang humula na out of curiosity ay papalo ito sa ratings, even surpassing EAT on TV5. Pero hindi nga ito nangyari, kabayan, kasi nakakuha lamang sila ng 2.6, 2.3 ba yun? Basta ganun. Kahit pa itinaong 77th birthday celebration ni Joey De Leon last Saturday, all bets were on It's Your Lucky Day. IYLD. May acronym na sila, ha. Sadly, hindi ganito ang nangyari. Ayan. Nakapagtala lang kasi ito ng 2.3%. Ayan nga. Nagsisimula pa lang, in fairness naman sa kanila. So, syempre, nagsisimula pa lang. Kaya, ayun. At least, ang mahalaga kasi dito, guys, no? Hindi nawala ng trabaho yung mga dating production staff ng It's Showtime. Kasi nga, ito yung mga hinanakit ng mga supporters ng It's Showtime na mawawalan nga ng trabaho itong bla bla bla, mga maliliit na nagtatrabaho sa kanila like production staff. So at least gumawa din ng paraan itong ABS-CBN na gumawa sila ng bagong show na papalit panghalili nga doon sa nasuspinde na It's Showtime. At least tuloy pa rin yung kanilang pagsahod dyan sa kanilang production. Yun nga lang, parang sa tingin ko mas okay pa nga to It's Your Lucky Day, kasi parang napaka-wholesome nila Lalo pa si Luis Manzano is galing sa magandang pamilya, no, kabayan. Well, tingnan natin kung after 27 ibabalik pa ang It's Showtime sa pag-i-air nila or talaga itutuloy-tuloy na itong It's Your Lucky Day, kasi kumbaga kumukuha na rin ng viewership itong It's Your Lucky Day. So tingnan natin kung ano mangyayari, kung ano ba, doon pa rin ba tayo sa luma na pinupukol tayo ng sangkatutak na mga negatibong
komento o dito tayo sa bago na parang, siyempre fresh, di ba fresh? Ayan. Well, let's cross the bridge. Pero of course, ang suporta ko at suporta ng karamihan ay nasa 80 pa rin. Dahil nga, nagkokomento lang naman tayo kabayan kapag may mga certain issues na pinupukol doon na hindi totoo sa EAT. So, pero kung about sa trabaho, wala namang problema doon. The more, the merrier. Kasi marami namang ibang pamamaraan para makapagtrabaho din naman itong mga kapwa nila mga production staff sa iba't ibang TV shows. At least hindi sila mawawala ng pagkakakitaan, di ba? Ayan. Pero pagdating naman sa mga pinupukol ng mga negatibong pananalita sa EAT, ay doon tayo papasok. Doon pumapasok ang mga vlogger ng EAT. Kaya pinagtatanggol natin yan kung alam nating mali. Pero kung hindi naman nila tinitira, well, good for all of us, di ba? Ayan lang ho ang masasabi ng virgin ninyo na lingkod ngayong araw ng Miyerkules. Di ko alam, Miyerkules na pala ngayon, day. Di pa ako nakapag-decorate ng ng pa-Christmas.